Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta kayo? So, ito na naman ang inyong munting tinig dahil gusto ko lang isampal sa pagmumuka ng mga abnormal ng mga DDS na hindi sila naniniwala na mayroong 17 mga Pilipinong abno na mga kababayan natin na inaristo sa Qatar. Kaya ako ngayon mag-content ulit. Hindi po nagpapakalat ng fake news ang channel na ito. Nakabase po sa kung ano ang totoong balita. Okay, pero bago po yan, gusto ko lamang po kayong imbitahan. Okay? Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. At saka kung feel ninyo mag-join sa Munting Tinig Community, maraming salamat. Mamili kayo dyan kung sa inyo lang na makakayanan. Ngayon, thank you very much. Dahil sa patuloy kayo na nagtatangkilik ng channel na ito. Alam niyo mga Duterte Die Hard supporters nga mga alinganga, mga abno, utak talangka, walang kwenta, yun ay mga DDS na anti-Marcos and anti-government. Hindi ko gini-generalize. Hindi porket DDS ka, tanga yung tingin ko sa'yo. No. Ang sinasabi ko dito, yung mga DDS na anti-Marcos and anti-government, na binabastos ang gobyerno, binabastos ang presidente. Yon ang kalaban ng channel na ito. Ngayon, with regards po doon sa balita na mayroon pong nahuli, kahapon pa tayo nagyayaw-yaw niyan. At ang Munting Tinig, hindi po magbabalita niyan kung hindi po totoo. Hindi po ako magbibigay ng komentaryo kung hindi po totoo, abno. Ngayon, gusto ko lang pong malaman na itong 17 na mga kababayan po natin, inaristo po ito. Kaya kayo dyan ang mga taga-Qatar na nagsasabi na fake news, nandito kami sa Qatar, o walang hiya ka, bobo ka Munting Tinig, o bangag ka Munting Tinig, adik ka Munting Tinig, nagpapakalat ka ng fake news. Mango! Kumpirmado po mismo yan ng konsulado ng Qatar. Ng Pilipinas, I stand to be corrected, sa Qatar. Ang 17 mga Pilipino natin, na mga kababayan, na mga abno, nagpapakamatay para kay Rodrigo Duterte, pinaghihiwalay sa iba't ibang kulungan o detention center. Ayon mismo yan sa kanilang kasarian. Kung lalaki ka, hiwalay ka sa babae. Kung babae ka, hiwalay ka sa lalaki. At ito ang katotohanan. Wala po silang akses sa abogado. Dahil ayon sa batas ng Qatar, kailangang matapos muna ang investigasyon ng pulisya bago ito pahintulutan. Walang access. Walang access sa abogado. Yan ang ayon sa batas ng Qatar Di ka pwedeng maka-access ng abogado mo hanggat hindi pa matapos ang investigasyon. Pag matapos na yung investigasyon, saka ka palang pahintulutan ng pulisya na makipag-coordinate dyan sa iyong abogado. Sino ang nagsabi niyan? Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs Undersecretary. So sino yung Foreign Affairs Undersecretary? Eduardo Jose de Vega. Ngayon, kung duda kayo sa mga pinagsasabi ko dito, kontakin nyo yung embahada ng Pilipinas sa Qatar. Abno kayo ng mga DDS, ako pa ngayon sabihan ninyong fake news. Taintindihan ninyo kung bakit sila ging detain. Dahil po yan sa protesta na may kaugnay sa ika-80 kaarawan ni Santo Rodrigo Niño, mga bobo. Kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginawang Santo Rodrigo. Poong nasiraan. Kailan po yun? March 28, 2025. Na itong mga alinyangan na ito, mga Pilipino na ito, composed o babae at lalaki, na nagpakatanga, nagpakabobo, nagpakaabno,
Ha? Siguro ging lumay siguro ito. Over naman sa pagtanggol kay Digong. Ha? Birthday celebration. Nilagyan nila ng rally. Na kung saan nagrally sila. Isinagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Sumuporta ditong mga abno natin ng mga kababayan dyan sa Qatar. Bilang suporta sa kanya-kanyang protesta laban sa pagkakulong kay Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ayon mismo yan kay Eduardo Jose de Vega, ang Department of Foreign Affairs Undersecretary. Tapos sabihan ninyo ako na fake news dahil nandyan kayo sa Qatar. Gago, nandyan kayo sa Qatar, hindi nyo alam kung ano yung totoong balita? Kung bakit sila dinampot? Mag-uulat ba dyan ang embahada ng Pilipinas sa Qatar? Kung hindi totoo? Ibabalita ba nila yan? Ayun yung 17 na Pilipino, ng mga abno, mga tingkuling, alinyang nga, may saltik, ayan, problema naman ng bansa natin, doon kayo humingi kay Santo Rodrigo Duterte at saka kay Santa Sara. Na kung mapatay daw si Rodrigo Duterte sa detention cell, sabi ni Panelo, yan daw ang dahilan para maging presidente si Sara. Next topic natin yan. Ay sinabi mismo ni Panelo yan, na pag daw mamatay daw kuno si Rodrigo Duterte sa detention cell, automatic si Sara maging presidente. So anong mangyayari po doon? Sa 17, uulitin ko naman yung sinabi ko sa aking isang content. Kaya ako bumalik dahil sabi nyo fake news ako. Kung makapag-comment kayo mga abno kayo, hindi ako katulad ng mga vlogger ng mga Duterte supporter dyan na kung ano-ano na lang ibabalita nila kahit walang katotohanan. Ako nagbe-base ako sa legit na information. Ngayon, kung nagkataon na hindi nyo nakita yung balita na yan, sisihin nyo ko na nakakita ng balita na yan. Kahapon ko pa yan ginayaw-yaw. Plus kanina. Ano yung parusa nila? Ayun i-deport sila. Alam nyo kano yung deportation? Palalayasin sila sa bansang Qatar. Ibalik sila dito sa Pilipinas. Or, pagkakakulong hanggang 3 taon. Mali ba ako? Fake news ako? Gago to mga DDS na mga supporter to. Makayaw-yaw kayo dyan sa akin. Akala nyo hindi ako nag-research. Akala nyo hindi ako naghahanap ng paraan. Hindi ako fake news peddler katulad ng mga idolo ninyo, mga alinyanga na nag-aaway-away na sila. May basis kami. Aside from that deportation, pagkakulong ng 3 taon, sinabi ko na, yan, magmumulta sila hanggang 50,000 reals. I-convert mo yung 50,000 reals. 788,000 pesos each. So fake news pala ako? Sino nagsabi sa inyo na fake news ako? Ikinumpirma na nga yan ng Department of Foreign Affairs Undersecretary. Pinaghiwalay na nga sa detention center. Kung babae ka, sa babae ka lang. Kung lalaki ka, sa lalaki ka lang. Kaya nga man, yung 17 na yan at saka yung iba pa dyan na hindi nahuli, mga mango na. Alam nyo gani na Ramadan dyan sa may Qatar ngayon? Iba yung batas ng Pilipinas, iba din yung batas sa Qatar. Klarong-klaro yan, At ang masakla pa, wala silang access sa abogado. Dahil ayon sa batas ng Qatar, papahintulutan lamang silang magkaroon ng access sa abogado nila kapag tapos na ang investigasyon ng pulisya. Yan, bago sila pahihintulutan. Ang assistance siguro ng gobyerno na ibigay sa atin, ma-secure yung karapatang pantao nyo na hindi kayo maabuso. Gets niyo mga Duterte supporter? Kaya wag nyo kong sabihan na fake news ako. Kahapon pa ako nagayaw-yaw niyan.
Na-kumpirma kanina. Kaya nag-vlog ako alas 6. O ngayon na naman, binalikan ko na naman ang topic na ito, paulit-ulit, dahil sinasabihan nyo kong fake news pagdating sa balita na yan. So sino ngayon ang nagmukhang tanga? Ayon po sa investigation, ang protesta daw di umano ay may kaugnay sa ika-80 kaarawan ni Santo Rodrigo, ama ni Santa Sara, na nakakulong sa International Criminal Court, na pinalabasan ng warrant of arrest ng ICC at nagpag-coordinate sa Interpol. Kaya yaw-yaw yung abogado nila na kinidnap daw di umano, parang hangag lang. Nakisabay itong 17 na ito sa rally o sa protesta na isinagawa ng iba't ibang mga DDS anti-Marcos na mga alinganga. Alam ninyo, mga kamunting tinig, pasensya na kung ginayaw-yawan ko to mga DDS na to. Bagay ito sa inyo eh. Tsaka wag nyo kaming ipareho sa mga vlogger ninyo. Mga vlogger ninyo, mga sinungaling. Mga vlogger ninyo, mga nang-uuto. Mga vlogger ninyo, mga fake news peddler. Dito sa channel ko, hindi pwede yun. I am just simply giving a commentary but with basis. Katulad nyan. Very clear, very detailed ang sinabi ko. Alas 6. Ha? Ngayon, ano oras dito sa Pilipinas? Alas 11:50 ng gabi. Alas 11:50 ng gabi. March 29, 2025. Binibigyan ko ng oras yan. O, nag-live, nag-message, nag-content ako alas 6 ng gabi. About dyan. Pero kahapon nag-live ako at nag-content about pa rin doon sa balita na yan. Tapos sasabihin nyo kami na fake news? Sabihan nyo ako na fake news peddler? Dahil, sinungaling ka munting tinig. Wala namang nangyari ng gano'n. Nandoon kami sa, sa Qatar. Gago ka ba? Bakit nyo hindi i-verify sa embassy? Kaya katakot nyo lang. Baka mamaya madamay pa kayo. So, mali ba yung sinabi ko? Ha? Yan ang kalukulang parusa. Yan ang maaaring parusa. Oh, because mayroon po silang Qatar law. Ayon po sa Qatar law, number 18 of 2004, anong sinasabi dito? Illegal ang mga hindi otorisadong protesta gaya ng ginawa ng mga OFW sa Qatar. See? Nakita nyo yan? Bawal yan. Bawal yung ganyang-kanyang mga kilos protesta na isinagawa ng ating mga kababayan na OFW sa Qatar. Hindi otorisado. So, ang kailangan parusa dyan, pagkakulong ng 3 taon, pagbabayad ng 50 reals, multa, individual, 788,000 i-convert mo sa peso. Palalayasin ka pa, deportation pa. Ha? Yan ang problema sa inyo kasi mga Duterte Dihad supporters. Ha? Kung sinungaling yung mga vlogger ninyo, wag nyo kaming idamay. Dahil kami, hindi kami naglalaro sa vlog namin. Kaya ko ito inulit para maklaruhan kayo, para maliwanagan kayo na hindi po fake news yan. Yan po ay totoo at kinumpirma mismo yan ng Department of Foreign Affairs na Jose de Eduardo de Vega. Naintindihan nyo? Oh. Klarong-klaro eh. Sabi ko nga, palagi silang pinapalahanan ng embahada ng Pilipinas sa Qatar. Palagi silang pinapayuhan. Kayo na mga Pilipino, lalong-lalo na sa Middle East, pinapayuhan kayo, ha? Na tumalima sa mga panuntunan, mga alituntunin o mga batas, ha? Na pinapatupad ng bansang Qatar ukol po sa pagdaraos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may temang politikal. Yung celebration ni Rodrigo Duterte, it is not a mere celebration. That is a political gathering. So, ang reason kung bakit hinuli itong 17 na to, di, alam po ng mga otoridad yan. Ha? Kung sa English pa,
Okay? The Philippine Embassy always reiterate, specifically March 13, 2025, to all of you there living in Qatar, you are being reminded as a Filipinos by our embassy, that you need to respect the local laws and customs relating to what? Mass demonstration and expression of political grievances. Tapos ngayon, sasabihan ninyo kung fake news, gago. O sino ngayon ang tanga? Kaya ikaw, pag mag-comment ka dito sa channel ko, burahin ko yung comment mo kung walang kwenta. Naintindihan mo, DDS? Burahin ko yan, kay walang kwenta. Kadali nyo lang mag-message na fake news yung pinagsasabi ko. Dahil nandito ako sa Pilipinas, nandyan kayo sa Qatar. Abno, nandyan kayo sa Qatar. Hindi nyo alam na mayroon palang problema yung mga kababayan yung abnormal dyan. So ito, mga kamunting tinig, ang patunay na makapagputak lang to ng bunganga to mga DDS, walang kaalam-alam. Kahapon pa, kinumpirma ng Philippine Embassy sa Qatar na mayroong mga na-detained na mga kababayan po natin. 17. Ngayon nalaman nyo dito sa channel ko, nang maaring kaparusahan ay maaring pagpapalaya sa bansa, pagpapamulta ng 50 reals or 788,000 pesos each, almost 1 million, plus maaari pa silang makulong ng 3 taon. Zero remittance talaga yan. Again, maraming salamat po. Sisihin yung gobyerno pag hindi kayo tulungan. Magpasaklolo kayo sa gobyerno. The fact na mayroon pong information sa atin na ibinabato ang DFA, so ibig sabihin kumikilos ang embahada para matulungan na hindi po ma-violate ang kanilang rights. Pero dapat when it comes to monetary, kasi maraming mga kababayan natin nagsabi na huwag kayong tulungan ng gobyerno. Bahala kayo mabulok dyan. But let us respect the counsel or the guidance of our government and the president. Let us see. Tutukan natin to kung anong mangyayari to sa mga abno nito. Kayo mga DDS magalit pa kayo ng magalit sa akin. So hanggang dyan lang. Maraming salamat. Hindi kami fake news. Hiniwalay itong 17 na ito, hinati sila according to their gender. Ang babae, hiwalay. Ang lalaki, hiwalay. Wala pa silang access ngayon sa kanilang abogado. Siguro hindi pa tapos ang investigation ng pulisya. Kaya hindi pa sila pinapahintulutan na makipag-usap sa mga abogado kung mayroong mga abogado. Ang problema, baka gobyerno pang magbigay ng abogado. Kaya nga, alam mo, nakakasama ng loob kasi alam mo kung bakit. Personal ko, hindi ko kaya na magyaw-yaw sa inyo kasi kapwa ko kayo Pilipino, pero dapat kala kayong yaw-yawin. Kasarap nyong iuntog ang mga ulo ninyo sa unan para at least mamulat kayo ng walang kwenta yung pag-rebuild nyo sa gobyerno na walang dahilan. And then at the end of the day, magka-problema kayo dyan, gobyerno po ang aalalay sa inyo. Mga animal kayo. Sige, maraming salamat. Hanggang sa muli, sa mga bago pa lang po sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. At kung feel po ninyo mag-join sa ating community, i-click lang ninyo yung join, okay? At magiging member na kayo ng Munting Tinig Community. Maraming salamat. Adios, Patria Adorada. Sayonara, mabuhay ang bagong Pilipinas.